Si Lucas Madrigal ay kilala sa industriya bilang isa sa pinakamalakas na pangalan sa mundo ng negosyo. Isang bilyonaryong hindi mahilig magpakitang tao, walang flashy na buhay, at mas pinipiling umiikot sa likod ng mga operasyon kaysa magpa-interview o magpa-picture. Tahimik lang siya, pero lahat ng tao sa Madrigal Group of Companies ay alam na kapag kumilos si Lucas, may matinding dahilan sa likod nito. Kaya noong dumating sa kanya ang sunod-sunod na reklamo tungkol sa isang subsidiary company nila, isang mid-sized financial outsourcing firm, hindi niya agad ito binalewala. Hindi rin siya nagpadala ng email, memo o iniutos sa VP. Sa halip, nagdesisyon siyang bumaba mismo at tingnan ang problema sa pinagsisimulan nito. Matagal na niyang ginagawa ang ganitong estilo, ang bumaba sa pinakagilid ng sistema para makita ang tunay na kalagayan ng mga empleyado. Naniniwala siyang hindi nasusukat ang lakas ng kumpanya sa laki ng kita, kundi sa kung paano tinatrato ang pinakaordinaryong manggagawa. Ngunit iba ang reklamo na natanggap niya ngayon. Hindi lang ito simpleng issue ng overtime, o kulang na sahod o walang benepisyo. Ang paulit-ulit na nababanggit sa email reports ay iisang pangalan, Brandon Arevalo, ang HR manager. Inilarawan ito ng mga empleyado bilang mapang-abuso, mapanghamak, bastos at madalas nagsasamantala ng posisyon. May ilang naglalakas loob mag-report na sila ay pinahiya, tinakot at pinagbantaan ng tanggal kung hindi sumunod sa gusto ng HR manager. Ngunit ang mas mabigat, may mga nagsasabing kahit ang mga security guards at ilang empleyado ay natututo ng maging mapangmaliit sa mga mas mababa ang tingin nila. Naging tahimik si Lucas habang binabasa ang mga report. Sa gitna ng opisina niya, habang nakaupo sa wooden executive chair na pagmamay-ari pa ng ama niya, mariin niyang pinikit ang mga mata. Hindi niya matanggap na sa ilalim ng Madrigal Group ay may mga empleyadong nagdurusa dahil sa isang taong mapang-abuso. Ang layunin ng kumpanya nila ay magbigay ng oportunidad, hindi magparami ng bulok na ugali. Kaya nang buksan niya ang mata, malinaw na ang plano. Hindi siya pupunta bilang CEO. Hindi siya pupunta bilang Lucas Madrigal ang may-ari. Pupunta siya bilang isang nobody, isang taong walang halaga sa paningin ng mga mapang-api. Pupunta siya bilang isang pulubi. Kinabukasan, maagang gumising si Lucas. Nasa isang maliit na apartment siya na ginagamit kapag gusto niyang magtrabaho nang hindi nakakagulo ang staff sa mansion niya. Dito rin niya ginagawa ang mga pribadong misyon niya. Walang bodyguards, walang staff, walang PR team. Tumingin siya sa salamin. Ang mukha niyang malinis, maamo at halatang may kaya ay kailangan magmukhang pagod, madungis at basag. Marahan niyang kinuha ang makeup kit na ginagamit sa undercover checks. Nilagyan niya ng brown shading ang pisngi, leeg, braso at kamay para magmukhang sunog at marumi. Ginulo ang buhok, naglagay ng konting langis para magmukhang hindi naliligo. Kinuha ang lumang damit na ilang beses niyang ginamit sa charity inspections, isang kupas na long sleeves at pantalon na may mga butas at mansa. Habang tumitingin sa salamin, hindi niya nakilala ang sarili niya. Hindi si Lucas ang nakikita niya. Isa siyang lalaking halos walang pag-asa, mukhang galing sa kalsada. At sa isang iglap, huminga siya ng malalim, kinuha ang bag niyang may lamang resume na intentionally mukhang luma at gusot at lumabas ng apartment. Pagdating niya sa gusali, agad niyang naramdaman ang mga tingin. Hindi pa man siya nakakalapit sa entrance, may dalawang empleyado nang nagbubulungan, sabay tawa. Piningnan siya mula ulo hanggang paa, saka umiiling na parang nakakakita ng basura. Hindi niya pinansin. Alam niyang ito ang eksaktong dahilan kung bakit siya naroroon.
para makita kung paano nagiging manhid ang isang sistema kapag ang nasa poder ay mapang-abuso. Human nature spreads. Kung masama ang ugali ng pinuno, madalas gumagaya ang nasa baba. Nang lumapit siya sa guard, hindi agad ito nagsalita. Halos 1 minuto siyang pinagmasdan, kunot noo at halatang nandidiri. Pagkatapos ay malamig na tanong, "Saan ka pupunta?" Ngumiti si Lucas ng banayad. Kahit ramdam niyang bumibigat na ang dibdib niya, "Mag-a-apply po sana ako." Walk in. Napakalakak ang isa pang guard. "Ha? Ganyan ang itsura mo? Tingin mo tatanggapin ka dito? Corporate to, kuya. Hindi ito barangay hall." Hindi sumagot si Lucas. Hindi rin siya ngumiti. Tinanggap niya ang kahihiyan at mas lalo siyang naging determinado. "Pumila ka na lang doon," sabi ng unang garda, sabay turo sa isang sulok na parang ginawang waiting area ng mga hindi ka nais-nais sa mata nila. Hindi iyon opisyal na pila, basta lugar lang kung saan pinapapunta ang mga ayaw nilang kausapin. Tumomo si Lucas at umupo roon. Naririnig niya ang mga tawanan, bulungan at iilang pasigaw na biro ng mga dumaraan. Pero hindi niya isinara ang tenga niya. Gusto niyang marinig lahat, makalipas ang ilang minuto. Tinawag siya ng isa sa mga staff. "Oy ikaw, punta ka daw sa HR. Bilisan mo, mabaho dito." Huminga si Lucas ng malalim. Ito na, papasok na siya sa mismong puso ng problema. At alam niyang sa loob ng silid na iyon, magsisimula ang isang araw na hindi niya makakalimutan. Isang araw na magpapakita sa kanya kung gaano kalalim ang sugat na naiiwan ng abusadong nasa kapangyarihan. At tulad ng inaasahan niya, hindi pa man siya nakakatapak sa loob ng HR office, alam na niyang tama ang hinala niyang may malalang ugaling namamayani doon. Ang tanong na lang ay hanggang saan ang kayang gawin ng HR manager na si Brandon Arevalo at hanggang saan niya kayang tanggapin bago siya kumilos. Pagkapasok ni Lucas sa HR department, agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin sa loob ng opisina. Hindi ito tulad ng mga HR offices na nakasanayan niyang puntahan, yung may maaliwalas na ambience, may ngiti ang mga staff at may pakiramdam ng respeto at pagkakapantay-pantay. Dito, kabaligtaran. Tahimik pero hindi komportable. Parang bawat tao sa lugar ay takot huminga ng malalim. Ang ilan ay nakayuko, ang iba'y mabilis ang kilos na parang may masusungit na matang nakabantay sa bawat galaw nila. At sa gitna ng lahat, naroon ang HR manager na si Brandon Arevalo. Nakaupo sa swivel chair na parang trono, nakaangat ang baba at walang interes sa sinumang kaharap. Hindi pa nakakalapit si Lucas, ay agad siyang pinanlisikan ng mata ni Brandon. Para bang sa isang tingin pa lang ay may hatol na siyang dala. Mas lumala pa iyon nang suminghot si Brandon. Kita ang pagkasuklam. "Ano to?" malamig niyang sabi, hindi man lang tumitingin sa resume na hawak ng staff na nag-abot. "Sir, walk-in applicant daw po." Sagot ng staff na halatang kinakabahan. Lumapit si Lucas, dala ang paggalang sa boses at kilos. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inirapan siya ni Brandon at itinuro ng daliri na parang bata. "Lumayo ka muna, ang baho mo. Hindi ka ba marunong maligo bago man apply? Diyos ko naman." Tahimik lang si Lucas at nakayuko. Hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil alam niyang mas magiging matingkad ang galaw ng isang mapang-abuso kapag wala itong nakukuhang paglaban. At iyon mismo ang gusto niyang makita ng malinaw. "Anong posisyon ang ina-applyan mo, ha?" Tanong ni Brandon na may halong pang-uuyam. Kinuha niya ang gusot na resume ni Lucas at kahit hindi pa nabubuklat ay napahagalpak na siya. "Oh, tingnan mo to. Walang college degree, walang previous corporate experience, walang picture, luma pa papel. Sa totoo lang, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa labas ka nag-aabang ng limos?" Sa kanto ng mata ni Lucas, nakita niya ang ilang empleyadong nanonood.
May iba pang nakangisi, may iba namang halatang naaawa pero hindi makapagsalita. At sa gitna nilang lahat, isang babaeng nakatingin ng diretsyo kay Lucas, hindi mapanghusga, hindi natatakot. Malumanay ang mga mata, parang may sariling laban sa loob. Hindi niya iyon pinansin, pero naramdaman niya na iyon ang unang sinyales ng kaunting liwanag sa madilim na opisina. Sumagot ka naman, pagpapatuloy ni Brandon, habang pinapaikot ang ballpen sa mesa. Bakit ka nag-apply dito? Maingat na sumagot si Lucas, kasi po, gusto ko lang po sana magtrabaho. Kahit anong pwede, kaya akong magbuhat, kaya akong maglinis. Hindi pa siya tapos ay tumawa si Brandon, malakas at puno ng pangmamaliit. Maglinis daw. Naku, kahit janitor dito hindi tatanggap ng mukhang ganyan. Baka takbuhan pa nila ako kapag nakasalubong kanila sa hallway. Pagkatapos ay tinapik niya ang mesa, ngumisi at parang may naisip bigla. Teka, may mas bagay sa'yo. Tumayo si Brandon, binuksan ang maliit na refrigerator sa gilid ng opisina. May kinuha siyang lumang plastic na container na halatang ilang araw nang nasa loob. Pagbalik niya, umalingasaw ang amoy nito, isang masangsang na halong panis na kanin at tirang ulam na nagbukol-bukol na sa loob. Tinapat niya ito kay Lucas. "O, kumain ka muna. Siguro gutom ka. Hindi ka pa nakakain ng totoong pagkain." Dito sa corporate world, kailangan hindi ka maarte. Napatitig ang mga empleyado. Halatang shock ang ilan, pero tumawa ang iba. At sa gitna ng kanila, nanatili si Lucas na kalmado, kahit halos umikot ang sikmura niya sa amoy. Hindi niya sinunggaban, pero hindi rin siya umatras. Hindi rin siya nagsalita. Tiningnan niya lang ito, walang galit, pero may antas ng dignidad na hindi mapapansin ng mababaw ang tingin. "Anong tingin mo? Arte-arte mo pa," sabi ni Brandon. Mas dumidikit ang mukha kay Lucas. "Kainin mo, diyan ka bagay. Pag hindi mo kinain, lumayas ka na at huwag ka nang babalik dito." Nagsimulang lumamutak ng takot ang mga empleyado na nanunood. May ilan nang hindi mapakali, pero iisang boses ang naglakas loob na magsalita. Galing ito sa babaeng kanina pa nakatingin kay Lucas, si Mia. "Sir, baka naman hindi na kailangan yan. Nag-apply lang naman siya. Pwedeng interviewin lang natin ng maayos." "Shut up, Mia," singhal ni Brandon. "Ako ang HR manager dito. Ako ang masusunod. At kung may problema ka, isama mo na ring sarili mo palabas." Napatigil si Mia, halatang nasaktan, pero nanatili ang tingin niya kay Lucas. May mensaheng tahimik, parang humihingi ng paumanhin sa nangyayari. Bumalik ang tingin ni Brandon kay Lucas. "Kainin mo yan, ngayon." Sa loob ni Lucas, ramdam niya ang kumukulong emosyon, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa mga taong walang kayang lumaban dito araw-araw. Mga ordinaryong empleyado na tahimik na nagpapasakop sa takot. Mga taong madaling maliitin ng mga nasa poder. Kinuha niya ang container, hindi niya sinubo. Tiningnan niya lang si Brandon, walang galit. Pero may bigat na hindi maintindihan ng taong tulad nito. Pagkatapos ng ilang segundo, iniharap ni Lucas ang container pabalik kay Brandon. Mahinahon ang boses. "Pasensya na po, hindi ko po ito kayang kainin, pero salamat po." At doon nagsimulang kumulo ang dugo ni Brandon. Naging pula ang buong mukha niya, parang hindi sanay na hindi nasusunod. At kasabay noon, naramdaman ni Lucas na humahaba pa ang araw na kakaharapin niya. Isang araw na magpapakita ng tunay na anyo ng lugar na ito. Hindi niya alam na iyon pa lang ang simula ng mas malupit pang pangmamaltrato na makikita niya mula sa lalaking dapat nagtatanggol sa karapatan ng mga empleyado. Pero tanda siya at alam niyang bawat detalye, bawat salita, bawat ugaling masasaksihan niya ay magiging sandatang haharapin niya balang araw. At ang araw na iyon ay paparating. Pagkatapos tanggihan ni Lucas ang maruming pagkain, lalong tumigas ang panga ni Brandon. Kita sa mukha niya ang hindi sanay na may umaayaw sa gusto niya, lalo na kung tingin niya ay walang kwentang pulubi lang.
Nakasandal siya sa upuan kanina, pero ngayon ay bigla itong tumayo, sinuntok ng malakas ang mesa. Dahilan para mapatalon ang ilang empleyado. Umaalingaw-ngaw sa buong opisina ang pagkalampag at parang mas lumiit ang silid dahil sa bigat ng presensya niya. Hindi mo kaya kainin, madiin niyang sabi, dahan-dahang lumapit kay Lucas. Anong tingin mo sa sarili mo? Marunong ka pang tumanggi. Sa itsura mong yan, dapat nagpapasalamat ka nga na may iniaalok pa ako eh. Tahimik lang si Lucas, hindi dahil natatakot siya, kundi dahil kailangan niyang makita ang kabuuan ng ugali ng taong ito. Hindi niya kailangang lumaban, sapat na ang pagiging kalmado para mas lumitaw ang tunay na kulay ni Brandon. Sa tabi, nakita niya si Mia na napakapit sa balikat. Halatang kinakabahan. Ang ibang empleyado na may nakayuko, nanginginig sa takot, pero wala ring nagsasalita. Alam niyang lumalala ang sitwasyon. At bahagi ito ng dahilan bakit siya naroroon. Para makita kung gaano kalalim ang takot na idinulot ng HR manager sa sarili niyang mga tauhan. Huwag kang mag-acting na mabait, dagdag ni Brandon. Mas malapit na ngayon at halos magdikit ang mukha nila. Gusto mo magtrabaho dito? Sumunod ka sa patakaran ko. At ang patakaran ko? Simple lang. Kung hindi ka marunong magpakumbaba, wala ka sa lugar na to. Brandon, tama na. Mahina ngunit matatag na boses ni Mia. Hindi na kinakailangan yan. Pwede namang i-assist na lang siya. Parang sobra na. Hindi ako nagsasalita sa'yo. Mabilis na putol ni Brandon, sabay tingin sa kanya nang may paghahamon. Kung ayaw mo sa pamamalakad ko, resign ka na. Hindi ko kailangan ng empleyadong mas maraming pake sa pulubi kaysa sa trabaho. Kitang-kita sa mukha ni Mia ang sakit sa pangiinsulto. Pero nanatili siyang nakatayo. Agad siyang tumiimbagang, pilit na nilulunok ang emosyon. Nakatingin lang si Lucas sa kanya at sa isang iglap may nakita siyang katapangan sa babae na bihira niyang makita sa corporate setting. Tahimik pero lumalaban. At doon niya naisip na hindi lang si Brandon ang dapat niyang tulungan, kundi pati ang mga tahimik na empleyadong araw-araw nagpapasakop sa ganitong uri ng pamamalakad. Tumayo ka riyan, utos ni Brandon kay Lucas. Napalabi siya, malamig ang tingin. May gagawin ka. Dahan-dahang tumayo si Lucas, ramdam ang pagsingkit ng mga mata ng HR manager na parang naghahanap ng butas para ipahiya pa siya lalo. Pinahawak ni Brandon ang container sa kanya. Sabay turo sa basurahan. Itapon mo yan, doon ka bagay, basura. Maingat lang na naglakad si Lucas at itinapon ang container. Hindi dahil sa utos, kundi dahil ayaw niyang mas lumala ang sitwasyon ng mga empleyado. Muling nagsalita si Brandon, mas mababa at mas makahulugan ang tono. Diyan ka magaling, magtapon. Kaya huwag kang mag-ambisyon ng kung ano-ano sa buhay. May mga tao talagang ipinanganak para manatiling nasa lupa. Naramdaman ni Lucas ang unti-unting pagsikip ng dibdib, hindi dahil sa sakit ng pang-iinsulto, kundi dahil sa alaala ng mga taong tulad ni Brandon na nakakahadlang sa pag-asenso ng karaniwang Pilipino. Mga bossing na hindi nagbibigay ng pagkakataon dahil sa itsura, background o antas ng edukasyon. Ito ang eksaktong uri ng problema na pinakalaban niya bilang CEO, ngunit na yon ay nakikita niya ng mas malinaw mula sa mata ng isang taong inaapi. Pagbalik niya sa harap, tinulak siya ni Brandon ng bahagya gamit ang daliri sa balikat. Upo ka ulit. Interview na tayo, kahit wala namang saysay. Habang nakaupo si Lucas, nagsumula si Brandon magtanong ng mga walang kwentang tanong pero may halong pang-iinsulto. Tila ba gusto niyang ipakitang siya ang may kontrol. Marunong ka ba magbasa? Marunong ka ba sumulat? Marunong ka ba gumamit ng CR nang hindi nilalapastangan? Tumawa ang ilan kahit halata sa mukha nila na pilit lang iyon at takot silang hindi sumabay. Hindi nagsalita si Lucas pero sa bawat tanong ni Brandon, ramdam niyang tumitibay ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang undercover visit na ito. Habang patuloy si Brandon sa walang tigil na pang-aalipusta,
Napansin niya kung paanong wala man lang sumasaway na senior staff. Lahat ay takot, nanahimik, at halatang sanay na sa ganitong eksena. Ibig sabihin, hindi ito unang beses nangyari. Ilang empleyado na ang nagdaan ng ganito. Ilang pangarap na ang tinapakan. Maya-maya, tumayo si Brandon at nagsimulang maglakad-lakad sa harap ng HR office. Alam mo, sabi niya kay Lucas, hindi kita matatanggap. Kahit anong gawin mo, hindi ka babagay dito. Tanga ka kung iniisip mong may pag-asa ka pa. Pero bago pa lang siya matapos, biglang nagsalita si Mia, buo ang loob. Sir, hindi ganito ang trabaho ng HR. Hindi ganito ang tamang pakikitungo sa applicant. Kahit sino pa siya, mabagal ang paglingon ni Brandon. Mapanganib ang pagnisi. Ikaw ba ang manager dito o ako? Hindi ko sinasabing ako, sagot ni Mia. Medyo nanginginig pero malinaw. Sinasabi ko lang na mali. Sandaling tumahimik ang opisina. Wala nang uminga. At sa gitna ng katahimikan, lumingon si Brandon kay Lucas at ngumiti na parang may naisip na laro. Gusto mo ng trabaho? Tanong niya kay Lucas halos pabulong pero puno ng panguuyam. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa iyo kung sino ang boss dito. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lucas na lalalim pa ang problema. Hindi pa tapos si Brandon. Hindi pa niya nakikita ang sukdulan ng pang-aabuso at kailangan niyang manatiling kalmado. Dahil ang bawat piraso ng katotohanang nakikita niya ngayon ay magiging armas niya sa tamang oras. At darating ang oras na iyon, mas malapit kaysa inaakala ni Brandon. Pagkatapos magbanta ni Brandon at ipakitang siyang hari ng opisina, hindi pa doon nagtapos ang panghihiya niya kay Lucas. Bagkus, mas lalo pa itong lumala. Tumayo siyang muli, naglakad papunta sa pantry na nasa gilid lang ng HR office at bumalik ng may bitbit na isa pang lumang container. Sa pagkakataong ito, mas malala ang amoy. Parang pinaghalong panis na tuyong sabaw at kung ano pang hindi mawari. Kahit ang mga empleyado ay napapikit sa baho at ang ilan ay napayuko, nangingilo ang sikmura. Tamang-tama, sabi ni Brandon habang tinataas ang container na parang trupeo. May natira pa pala rito. Hindi ko ito kinakain pero siguro bagay sa'yo. Hinila niya ang isang patpat na plastik na kutsara at isinubo ang isang bahagi ng pagkain kay Lucas. Hindi para pakainin, kundi para ipahid ang hiya sa mukha nito. Kita ang pagtataka at pagkagimbal ng mga staff. May isang babae pang bahagyang napaako ang kamay sa bibig habang ang iba'y umiwas ng tingin. Hindi dahil sa amoy, kundi dahil alam nilang sobra na ang ginagawa ng HR manager. Halos idikit ni Brandon ang kutsara kay Lucas. Ano? Kainin mo. Hindi ako magpapalipat-lipat ng trabaho dito para lang sayangin ang oras ko sa pulubing katulad mo. Kung gusto mong pumasa, ipakita mo sa akin na kaya mong sundin ang kahit anong utos ko. Hindi kumibo si Lucas. Initigan niya ang maruming pagkain. Sa loob niya may dumadagundong na galit. Hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong nakadaan na siguro sa ganitong uri ng pagpapahiya. Lahat ng empleyadong tumahimik dahil sa takot. Lahat ng natanggal, napahiya o napaiyak dahil sa mapagsamantalang lider. Pero kailangan niyang manatiling kalmado. Kailangan niyang magmukhang walang laban para mas makita ang tunay na anyo ng mapangabuso. Hindi niya pinanggap ang kutsara, hindi rin siya umatras. Tahimik lang siyang nakatingin, malamig pero hindi nang hahamon. At dito na mas lalo pang na-trigger si Brandon. Nakaramdam siya ng insulto kahit wala namang ginagawa si Lucas. Sa siguro'y hindi siya sanay, may taong hindi sumasabay sa pangmamaliit niya. Ano bang problema mo? Sigaw ni Brandon. Tumama ang boses niya sa pader. Hindi mo ba nauunawaan? Pulubi ka. Dapat masaya ka na may tumutulong sa'yo. Bakit ang arte mo? Mabagal ang pagsinghot ni Lucas sa amoy pero hindi umiwas.
Alam niyang bawat segundo na lumilipas ay mas nagsasalita ang karakter ni Brandon kaysa anumang salita. At nang lumingon siya, nakita na naman niya si Mia sa gilid, nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Hindi dahil nahihiya siya para kay Lucas, kundi dahil alam niyang sobra na ang pinaggagawa ng manager nila. Kita sa mga mata nito ang hindi mapigilang pagkasuklam sa ginagawa ni Brandon. "Sir, tama na," mahinahong sabi ni Mia, pero sa boses niya ay may halong panginginig. Hindi ito tama. Kahit sino pang applicant, dapat may respeto pa rin. Mabilis ang pagbaling ni Brandon sa kanya. "Ikaw na naman?" Lumapit siya kay Mia ng sobrang lapit na halos maramdaman nito ang hininga niya. "Kapag hindi ka tumigil, ikaw ang uunahin kong palayasin dito. Gusto mo ba yon? Baka akala mo hindi ko kaya. Kahit ngayong araw, kaya kitang tanggalin." Halatang nanginginig si Mia, pero hindi siya umatras. Umugot siya ng malalim na hininga at tumingin kay Lucas. Sa isang iglap, parang humingi siya ng tawad. Hindi sa salita, kundi sa tingin, na parang sinasabing, "Pasensya ka na, hindi lahat dito masama." Bumalik si Brandon kay Lucas, dinuro siya sa noo. "Huling pagkakataon mo, kumain ka o lumayas ka na at huwag ka nang babalik dito." Hindi na nag-aksaya ng salita si Lucas. Maingat niyang tinulak palayo ang kamay ni Brandon. Hindi marahas, hindi matapang, kundi may dignidad. Isang galaw na nagsasabing hindi siya lalaban, pero hindi rin siya magpapahamak ng sariling pagkatao. Biglang napangisi si Brandon. Ang panga ay gumagalaw ng madiin. "Ah, ganun. Ayaw mo. Sige, magaling. Lumabas ka na. At sana sa paglabas mo, maalala mong walang tatanggap sa katulad mo. Ni hindi ka makahanap ng trabaho kahit sa barangay, kaya wag mong sayangin ang oras ko." Naglakad si Lucas palabas, bitbit ang tahimik na dignidad. Hindi siya yumuko, pero hindi rin umasta ng mayabang. Tinapakan niya ang bawat hakbang na parang mas iniisip ang mga empleyadong naiwan sa loob. At bago siya makalabas ng HR office, narinig niya si Brandon na nagsalita muli, mataas ang boses at pakiramdam ay nanalo. "At tandaan mo, dito, ako ang batas." Nang lumabas si Lucas sa hallway, parang unti-unting bumalik ang hangin na hindi niya nalalanghap kanina. Tahimik siyang naglakad, pero sa puso niya ay lumalalim ang determinasyon. Ang nakita niya kanina ay hindi simpleng pang-aalipusta. Isa'y iyong sistemang puno ng takot at panggigipit. At tulad ng inaasahan niya, doon siya mas lalong nagapoy. Dahil sa puntong iyon, alam niyang hindi pa siya tapos. Bago siya tuluyang lumabas ng gusali, nakatayo sa gilid si Mia. Tila hinintay siyang dumaan. Tinawag niya ito mahina. "Kuya, pasensya na talaga sa ginawa niya. Hindi ka dapat tinrato ng ganun." Ngumiti si Lucas ng marahan. "Salamat." Hindi malaman ni Mia kung bakit parang nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang kalmado pa rin si Lucas. May kung anong presensya sa lalaki na hindi kayang kapanigan ng kawalang laman ng bulsa o dumi ng damit. Parang may lalim na hindi tugma sa tingin ng iba. "Mag-iingat ka," sabi pa ni Mia bago ito bumalik sa opisina. Tahimik na umalis si Lucas. Pero habang naglalakad siya palabas ng building, ramdam niyang mas malinaw na ang susunod niyang hakbang. Hindi pa siya tapos bilang pulubi. Hindi pa ngayong nakita niya ang totoong ugat ng problema. At bukas babalik siya, hindi para maghanap ng trabaho, kundi para mas lalong buksan ang sugat na pinatakpan ng takot. At sa bawat hakbang niya, humigpit ang kamao niya sa gilid. Dahil ngayon, hindi lamang reklamo ang hawak niya. Personal niya nang nakita kung paano tumapak si Brandon, hindi lamang sa dangal ng isang empleyado, kundi pati sa karapatan ng kahit sinong tao. At iyon ang araw na paulit-ulit na babalikan ni Brandon. Dahil hindi niya alam na ang pulubing tinaboy niya ay ang taong magpapabagsak sa kanya
Pagkaalis ni Lucas sa gusali ay hindi na niya kailangang lumingon pa upang malaman na nanatiling mabigat ang hangin sa loob ng kumpanya. Ramdam niya ang tensyon na naiwan, lalo na sa pagitan ni Brandon at ni Mia. At habang naglalakad siya palayo, dala niya sa isip ang imahe ng HR office, ang mga takot na muka, ang mga nagbubulungan, ang mga mata ni Mia na puno ng pag-aalala. Para kay Lucas, iyon ang pinakamalinaw na ebidensya na ang problema sa kumpanya ay hindi simpleng reklamo lamang. Isa itong malalim na sugat na tumubo dahil walang naglalakas loob tumingin sa loob. At iyon ang intensyon niya, silipin ang loob hindi bilang CEO kundi bilang isa ring tao na maaaring apihin kung gugustuhin. Pagsapit niya sa van na nakaparada sa medyo liblib na kanto, sinalubong siya ng driver niyang si Mang Roldan. Halatang nag-aalala. "Sir, ayos lang po ba kayo? Para kayong pinagod ng todo." Sabi nito habang binubuksan ang pinto. Mumiti si Lucas ng bahagya, kahit ramdam niya ang pagod sa isip. "Ayos lang ako, Roldan. Mas mahirap lang pala talaga kapag iba ang pananaw ng mga tao sa'yo dahil sa itsura mo. Gusto niyo po bang ihatid ko kayo pabalik sa mansion?" Alok ng driver, may halong paggalang at pag-aalala. Umiling si Lucas. "Hindi muna. Kailangan ko pa bumalik dito bukas. Kailangan ko pang maintindihan ang buong sitwasyon bago ako kumilos." "Ganun po ba kasama?" Tanong ni Roldan, halatang pinipigil ang sarili. Matagal na siyang driver ni Lucas at kabisado niya ang galaw nito. Kapag nagsuot na ito ng lumang damit at nagsimula ng magmasid, alam niya agad na may mabigat na pangangailangan para bumaba sa kampo. "Masama," sagot ni Lucas, diretsyo. "Hindi lang sa akin, kundi sa mga empleyadong walang lakas lumaban. Isa pa, may isang staff doon, si Mia. Halata kong mabuting tao, pero kahit siya, hindi makagalaw ng malaya." Tumango si Roldan at tumahimik. Sa loob ng sasakyan, habang papunta sila sa maliit na apartment ni Lucas, hindi kumibo ang CEO. Nakatingin lang siya sa bintana. Pinapagaan ang loob habang inaalala ang mga naganap. Ang boses ni Brandon, ang paraan nitong magsalita, ang sobrang pagpapahiya. Hindi iyon basta-bastang pag-uugali. Iyon ay makapangyarihang senyales na matagal nang walang nagkokorekta sa lalaki. At kung gaano kalalim ang ugat ng problema, ganoon din kalalim ang kailangan niyang pagsisiyasat. Pagdating sa apartment, naligo agad siya upang alisin ang dumi at amoy na dumidikit sa balat niya mula sa maghapon. Habang bumabagsak ang tubig mula sa shower, napaisip siya. Hindi siya galit dahil ininsulto siya. Ilang taon na niyang ginagawa ang ganitong undercover visits at hindi ito ang unang beses na tinawag siyang mabaho, walang kwenta o walang lugar sa isang kumpanya. Ang kinagalit niya ay ang halatang panggigipit sa mga tao roon. Si Mia halimbawa ay isang empleyadong ginagampanan lang ang tama, pero dahil sa laki ng takot sa HR manager, wala siyang magawa kundi manahimik kahit alam niyang mali ang nangyayari. Pagkatapos maligo, tumingin si Lucas sa salamin. Suot na ulit ang lumang t-shirt. Wala ang makeup, wala ang dumi, wala ang panglalait ng mga empleyado kanina. Pero sa loob niya, naroon ang mga alaala ng araw. Panginginig sa boses ni Mia, malakas na tawanan ng ibang staff, ang pangunanging ekspresyon ng HR manager na parang hari ng kumpanya. Alam niyang hindi matatapos ang misyon niya kung hindi niya makakausap si Mia ng direkta. Kinabukasan, pumalik si Lucas sa gusali. Suot muli ang pangpulubi. Halos pareho ang reaksyon ng guard, kung hindi man mas grabe pa. Pero ngayong araw, mas hindi siya pinansin ng ibang empleyado. Marahil kumalat na ang balita tungkol sa kanya. At sa HR office, naroon ulit si Brandon, nakaabang, parang hinahandang pagtripan ang sinumang hawa-hawang dumating. Ngunit bago pa man siya makalapit, may tumapik sa kanyang balikat. Si Mia, bit-bit ang isang folder at parang nagmamadali pero may oras para lumapit sa kanya. "Kuya,
Nandito ka na naman, mahina niyang sabi. Bakit? Hindi mo naman kailangang bumalik doon. Nagtatampo si Sir Brandon kahapon. Baka mas grabe pa gawin niya sa'yo ngayon. Ngumiti si Lucas. Ayos lang ako. Gusto ko lang maintindihan ang trabaho rito. At baka may makatulong. Napatingin si Mia sa kanya, parang nalito. Bakit ka ba nagpupumilit dito? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ba't pinipilit mong mag-apply sa kabila ng pag-aasta ni Sir. Kaming mga empleyado nga, hirap lumaban. Ikaw pa kaya? Naging seryoso si Lucas kasi naniniwala ako na walang taong dapat tratuhin ng ganun. At kapag may mali, dapat may tumingin. Biglang nag-iba ang mukha ni Mia na parang ngayon lang niya naririnig ang ganoong uri ng sagot. Isang sagot na hindi mula sa pulubi, kundi mula sa taong may lalim na hindi kayang sukatin ng maruming damit. Pero kuya, dagdag ni Mia, nag-aalangan. Kung mananatili ka rito, kailangan mong mag-ingat. Hindi mo kilala si Sir. Hindi mo alam ang kaya niyang gawin. Hinihintay ko nga yon, sagot ni Lucas, halos pabulong. Pero may kumpiyansa. Napaatras si Mia, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito. Parang nakikita niya sa harap niya ang isang taong hindi tugma sa imahe. Isang taong may ibang mundo, mas matatag, mas determinado. Kuya, may sasabihin ako. Sabi ni Mia matapos ang ilang segundong pag-iisip. Hindi lang ikaw ang pinahirapan niya. Marami na. May mga empleyadong nawala, umalis o umiyak dahil sa kanya. At isa akong saksi sa marami nun. Kaya kung nandito ka para tumulong, sana totoo. Ngumiti lang si Lucas. Totoo ako. At sa sagot niyang iyon, doon nagsimula ang pagkapit ni Mia sa pag-asang hindi niya pa kayang ipaliwanag. Ngunit hindi niya alam na ang taong kinakausap niya ay ang mismong CEO ng buong kumpanya. At ang pagbalik ni Lucas bilang pulubi ay hindi simpleng pagbisita. Ito ang simula ng pagbagsak ng mapang-abusong HR na matagal nang naninira ng maraming buhay. Pagsapit ng sumunod na araw, mas maaga pa si Lucas kaysa sa kahit sinong empleyado sa gusali. Suot pa rin niya ang parehong maruruming damit, ang parehong kupas na sapatos, at ang parehong pakiramdam ng pagiging walang halaga sa paningin ng mga tao roon. Pero sa loob niya, mas malinaw na ang direksyon. Hindi na lang siya basta nanonood. Nagsisimula na siyang makita ang buong ugat ng problema. At ngayong may ideya na siya kung paano umuugong ang takot sa loob ng kumpanya, kailangan pa niyang mas lumalim, mas makita ang mga taong naapektuhan, at mas maunawaan ang lawak ng pinsalang idinulot ni Brandon. Pagdating niya sa lobby, nandoon na naman ang mga guard, parehong reaksyon, pagbaling ng tingin, irap, at paglayo na parang nakakadiri siyang makita. Hindi siya nagsalita, hindi na siya nasasaktan sa mga ganitong tingin, pero sa bawat paglalakad niya sa hallway, mas nakikita niya kung bakit nasisira ang isang kumpanya hindi lang dahil sa isang tao, kundi dahil sa kultura ng pangmamaliit na unti-unting nagiging normal. Pagpihit niya sa koridor patungo sa HR office, nakita niya si Mia nakaupo sa bench sa gilid, may hawak na folder at halatang pinag-iisipan ang susunod na hakbang. Nakita siya nito at agad tumayo. "Kuya, bakit bumalik ka na naman?" tanong ni Mia. Hindi na nagtatago ng pag-aalala sa boses niya. "Kahapon, halos hindi ka makalabas ng walang gulo. Ngayon, mas mataas ang ulo ni Sir Brandon. Ayaw ko lang na mas madamay ka." Ngumiti si Lucas ng mahinahon. "Kailangan ko pang makita ang nangyayari rito. Hindi pa sapat ang nakita ko kahapon." Napailing si Mia. Kita sa mukha niya ang takot. "Kuya, hindi mo kilala si Sir. Kapag may hindi siya nagustuhan kahit maliit, pinag-iinitan niya. May empleyado ngang tinanggal dahil lang hindi nagustuhan ang tono ng sagot. Baka pati ikaw." "Hindi ako natatakot para sa sarili ko," sagot ni Lucas. "Pero natatakot ako para sa inyo." Napatigil si Mia. Para bang may lumusot sa dibdib niya na hindi niya kayang ilabas.
bilang salita. Tumingin siya sa sahig at huminga ng malalim bago nagsalita. Kung bakit ba kasi, iba ka magsalita. Kuya, hindi ka mukhang gaya ng iniisip nila. Hindi ka mukhang walang laman ng loob. May dahilan kung bakit ako nandito, tugon ni Lucas, at kung makakatulong ako sa paraang kaya ko, gagawin ko. Bago pa siya muling makapagsalita, bumukas ang pintuan ng HR office at lumabas si Brandon, nakakunot ang noo at may dalang mug ng kape. Pagkakita kay Lucas, agad nag-iba ang tindig niya, para bang nagkaroon siya ng bagong laruan upang insultuhin. Aba, bumalik ang basurang to. Sabi niya, malakas at sinadya talagang marinig ng lahat. Hindi mo pa rin ba alam na walang lugar sa kumpanya ang katulad mo? Hindi kumibo si Lucas, ni hindi umiwas ng tingin. Anong ginagawa mo rito? Patuloy ni Brandon. Akala mo ba may pag-asa ka? Gusto mo bang ulitin natin ang nangyari kahapon? O gusto mo pa ng mas matinding leksyon? Sir Brandon, tama na po, singit ni Mia. Hindi mapafali. Nandito lang naman siya, hindi naman po siya. Shut up, Mia! Sigaw ni Brandon, sabay bagsak ng mug sa mesa sa koridor. Dahilan para mahiwa ang katahimikan. Hindi ako tumatanggap ng pangaral mula sa taong hindi marunong tumahimik kapag inuutusan. Napaatras si Mia, tila hinigop ang tapang na meron siya kanina. Napayuko siya at tahimik na huminga, halatang nasasaktan pero pinipilit magpakatatag. At doon, muling naramdaman ni Lucas ang kirot sa dibdib. Hindi dahil para sa kanya, kundi para sa mga taong araw-araw nagbabaon ng takot dahil wala silang laban sa harap ng kapangyarihan. Lumapit si Brandon kay Lucas, hawak ang mug ng kape. Gusto mo ng pang-umagahang trabaho? Bulong niya, may pang-uuyam. Tingnan natin kung hanggang saan ang pagiging matiyaga mo. Bago pa makagalaw si Lucas, bigla siyang binuhusan ni Brandon ng kape. Hindi mainit, pero masangsang at nakakahiya. Tumalsik ang likido sa damit niyang marumi na at kumalat pa sa sahig. May ilan pang tumawa sa gilid habang ang iba ay halos mapasigaw pero hindi makapalag. Yan ang bagay sa'yo, sabi ni Brandon habang tumatawa ng pagaspas. Maglinis ka riyan. Kasi kahit saan ka tumingin, hindi ka babagay sa kahit anong trabaho rito. Sir, halos mapasigaw si Mia. Sobra na po yan. Anong sobra? Ganyan talaga sa mga taong hindi marunong sumunod. Nilapitan niya si Lucas at itinuro ito sa muka. Isipin mo to, pulubi. Walang kwenta ang ipinaglaban mong dignidad. Dito ako ang batas. Ako ang masusunod. Wala kang karapatang tumanggi. Tahimik lang si Lucas, pero sa loob niya parang may bakal na unti-unting umiinit. Hindi dahil nabuhusan siya, kundi dahil sa nakita niyang apoy sa mata ni Mia. Ang apoy ng takot, galit, at kawalan ng boses. Ngunit hindi ito oras para ibunyag ang pagkatao niya. Hindi pa ngayon. Kailangan niya pang makuha ang buong larawan ng pang-aabuso bago siya kumilos bilang CEO. Dahan-dahan niyang kinuha ang basahan na nasa gilid at nagpunas ng sahig. Hindi bilang pagsunod kay Brandon, kundi bilang paraan upang mapawi ang tensyon at hindi mas madamay pa ang mga empleyado. Ngunit habang nakaluhod siya, nakita niya sa sulok ng mata si Mia, nakatitig sa kanya na parang may gustong unawain. Hindi niya alam kung bakit ganon ang kilos ni Lucas, kung bakit hindi man lang siya lumalaban o nagagalit. Pero sa loob niya, may maliit na boses na lumulutang na baka hindi ordinaryo ang taong ito. At sa sandaling iyon, habang nakaluhod si Lucas at nakatayo si Brandon na parang hari sa sariling kaharian, malinaw ang isang bagay. Darating ang araw na ang posisyong pinanghahawakan ni Brandon ay dudurog sa kanya at ang pulubing inaapi niya ngayon ang magiging dahilan kung bakit guguho ang trono niyang gawa sa takot. Hindi niya alam, pero nagsisimula ng mabuo ang unang bitak at si Lucas, tahimik, marumi, hindi pinapansin, ang unang dumampi para simulan ang pagbagsak. Pagkatapos ng araw na iyon, mas lalong naging malinaw kay Lucas ang lawak ng problema sa loob ng kumpanya.
Hindi lang pala iisang insidente ang pang-aabuso ni Brandon. Hindi lang ito tungkol sa maruming pagkain. Hindi lang ito tungkol sa pagbubuhos ng kape. Ito ay kultura, isang kultura ng takot, tahimik na pagdurusa, at panggigipit na lumalamon sa mga ordinaryong empleyado araw-araw. At mas lalo itong lumalim nang magsimulang magbukas si Mia tungkol sa tunay na pinagmumulan ng mga reklamo. Kinabukasan, nagbalik si Lucas sa gusali. Sa pagpasok niya, agad niyang napansin ang kakaibang tensyon sa hallway. Parang mas marami ang nagmamadaling lumayo kapag dumadaan si Brandon. Parang may umiwas ng tingin, may kakaibang pangamba sa mga mata ng mga staff. Hindi na ito basta takot sa sarili nilang katayuan. May kasamang pagod at pagkaduwag na hindi na nila maipinta. Habang naglalakad siya papuntang pantry upang kunin ang tubig, nakita niya si Ella, isa sa mga bagong empleyado, tahimik na umiiyak habang pinapagalitan ng senior HR officer. Halos hindi marinig ang usapan, pero malinaw na narinig ni Lucas ang salitang, "Mawawalan ka ng trabaho kung hindi ka papasok kahit may sakit ka." Napahinto siya. Halos hindi makaubo si Ella dahil sa pag-iyak, kaya tumalikod na lamang ito, bit-bit ang folder at ang pagod na hakbang. Noon pa lang ay nagsimulang mag-init ang puso ni Lucas sa naririnig at nakikita. Hindi pa siya nakalalayo nang lumapit sa kanya si Mia, may bit-bit na mga dokumento. Kita ang bigat sa mga mata nito. "Kuya," sabi niya, sabay tingin sa paligid bago nagsalita ulit. "May kailangan kang malaman. Kung gusto mo talagang maintindihan kung ano ang nangyayari rito, dapat mong marinig ito." Tahimik lang si Lucas at tumango. Naglakad silang dalawa papunta sa isang sulok na walang masyadong tao. Doon nagsimulang magkwento si Mia, hindi na nagpapaligoy-ligoy. "Hindi lang kahapon kanya tinrato ng ganon," sabi niya. "Marami na. May isang janitor dati na pinaghugas ng bintana sa gitna ng lunch break kahit nakaschedule siyang magpahinga. Nang tumanggi, tinanggal. May isa namang senior analyst na pinag-report ng hindi natutulog ng 2 araw dahil hindi raw sapat ang output. Sinigawan sa harap ng mga empleyado. Umiiyak, wala ring nagawa." Dahan-dahan ang pagtango ni Lucas habang nakikinig. Hindi na siya nagtataka kung bakit nagkakaroon ng mga reklamo, pero iba pa rin pala ang marinig iyon mula sa mismong empleyadong apektado. Pero ang pinakamatindi, pagpapatuloy ni Mia, yung nangyari kay Lito, ang messenger namin. Nagtama ang noo ni Lucas. Ano ang nangyari kay Lito? Pinaningkit ni Mia ang mga mata, hirap na hirap ilabas ang kwento. Pinagbuhat siya ni Sir Brandon ng 5 kahon ng supplies na halos sinlaki niya. Nabanggit lang niya na masakit ang likod niya noong araw na yon. Hindi siya pinakinggan. Pinagbuhat pa rin. At habang pababa siya sa hagdan, nadulas siya. Nabasag ang hawak niya at nahulog siya mula sa 2 palapag. Nanlamig si Lucas. Anong ginawa ng HR? Mabagal ang sagot ni Mia. Tinuruan siyang magsinungaling sa incident report. Ang sabi, sariling kapabayaan. Kapag hindi siya sumunod, tatanggalin siya. Mahaba ang katahimikan sa pagitan nila. Ang tanging tunog ay ang pag-ikot ng air conditioner sa hallway. Ramdam ni Lucas na kumakapal ang bigat sa dibdib niya. Hindi dahil bago sa kanya ang mga ganitong uri ng pang-aabuso, kundi dahil ngayon nakikita niyang mismong empleyadong gaya ni Mia ay hindi na makapagsalita o gumalaw ng malaya. Lahat sila nakatali. "Kuya," bulong ni Mia, "kaya mo ba talaga ang ginagawa mo? Hindi ko maintindihan kung bakit mo gustong pumasok sa gulo. Ang iba nga sa aming matagal na dito, hindi na kaya." Ngumiti si Lucas, mahinahon, hindi mapanghusga. "Mia, may mga bagay na mas mabigat kapag nanatiling tahimik, kaya ako nandito. Hindi dahil naghahanap ako ng trabaho,
kundi dahil may kailangan akong malaman. Napakunot ang noo ni Mia. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sinagot ni Lucas. Hindi pa yon ang tamang oras para sabihin ang katotohanan. Sa halip, sinabi niya, gusto kong makita lahat. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng inaapi niya. Kasi darating ang araw, may magbabago. Bago pa man makasagot si Mia, bumukas ang pinto ng HR office at lumabas ang isang empleyado na halatang nanginginig. Kasunod nito ang boses ni Brandon na malakas at puno ng pananakot. Kung hindi mo i-revise ang report mo mula sa umpisa, may problema tayong dalawa. Huwag mo akong subukan. Napatigil ang lahat sa hallway. Napakapit si Mia sa mga hawak niyang papel, halatang sanay na sa ganoong eksena, pero hindi pa rin talaga tumitibay ang loob para balewalain iyon. Samantala, kalmado lang si Lucas, pero sa loob niya, nagiging buo ang larawan ng kulturan sa loob ng HR department. At sa bawat bagong kwento, bawat pang-abusong nakikita niya, mas nagiging malinaw ang kailangang gawin. Makalipas ang ilang minuto, tahimik na naglakad si Lucas pabalik ng pantry upang maglinis ng sarili. Ngunit sa loob niya, may bagong apoy na lumalagablab. Hindi na ito basta pagnanasa na makita ang ugali ni Brandon. Gusto na niyang maintindihan kung paano niya tutulungang muling buuin ang dignidad ng mga empleyado. Habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin, suot ang marungis na damit at may ilang mantsa pa ng natuyong kape, napaisip siya. Sa imahe niya ngayon, hindi mo makikita ang isang CEO. Hindi mo makikita ang isang taong may mansyon, negosyo at impluensya. Pero sa mata niya, may determinasyon. Tahimik pero matatag. Isa-isa ko kayong ililigtas, bulong niya sa sarili. At magsisimula ako sa mismong puso ng problema. Sa labas ng pintuan, naroon si Brandon. Naglalakad na parang pag-aari niya ang buong gusali. Hindi alam ng HR manager na ang pulubing pinapahiya niya araw-araw ay ang taong magpapabagsak sa kanya. At habang papalapit si Lucas pabalik sa HR office, ramdam niyang mas malapit na siya sa sandaling iyon. Magsisimula na ang tunay na laban. Inagabihan, matapos ang buong araw na puno ng pang-aabuso at pagmamasid, dumiretso si Lucas sa lumang apartment na ginagamit niya kapag may undercover inspection siya. Pagdating niya roon, hindi siya agad nagbihis o nagtanggal ng makeup. Naupo lang siya sa maliit na sofa, tahimik na nag-iisip, hawak ang isang notebook na matagal na niyang ginagamit sa mga ganitong misyon. Sa bawat pahina, nakalista ang mga kumpanya, departments at mga detalye ng mga problemang natuklasan niya. Pero ngayong gabi, kakaiba ang bigat ng pakiramdam niya. Hindi lang siya basta nakakakita ng problema, nakikita niya ito sa pinakamasakit na paraan, sa mismong mukha ng mga empleyado. At nang maisip niya ang itsura ni Mia habang pilit na pinipigilan ang luha, lalo niyang naramdaman ang apoy sa dibdib niya. Tahimik niyang binuksan ang notebook at nagsimulang magsulat. Day 1 and 2, Severity High. HR Manager, Abusive, Manipulative, Feared. Culture, Toxic. Employees, Oppressed, Hopeless. Immediate Priority, Personnel Audit and Leadership Evaluation. Habang sinusulat niya ang bawat salita, parang mas lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Hindi ito magiging simpleng pag-uusap lang. Hindi rin ito kayang ayusin ng memo o suspensyon. Ang problema ay nasa mismong personalidad ng HR manager. Isang taong nagtatago sa likod ng posisyon para apihin ang mga taong walang laban. Tumayo si Lucas, nagtanggal ng makeup at nagbihis. Ngayon, siya na ulit si Lucas Madrigal, ang tunay na CEO. Isang imahe na kayang magpatigil ng board, magpabago ng direksyon ng kumpanya at magbigay ng hustisya kung kinakailangan. Suot ang kanyang maayos na polo at relo, lumabas siya ng apartment at tinawagan ang driver niyang si Roldan. Roldan, mahinahon niyang sabi, pumunta tayo sa main office. Kailangan kong kausapin si Miss Valderrama.
Si Miss Valderrama ay ang Chief of Operations ng buong Madrigal Group. Isang taong higit 20 taon nang nasa serbisyo at isa sa mga pinakamalapit sa ama ni Lucas noon. Siya ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang humawak ng maseselang usapin sa kumpanya. Pagdating nila sa main building, sinalubong agad si Lucas ng nakangiti, ngunit nag-aalalang muka ni Miss Valderrama. Sir Lucas, napatawag po kayo ng biglaan. May problema ba sa audit ng subsidiary? Diretso ang tingin ni Lucas. May malaking problema at kailangan natin itong ayusin nang hindi namamalayan ng HR manager nila. Nagulat si Miss Valderrama. Hindi normal na direktang nanggagaling kay Lucas ang ganitong urgent concern. Karaniwan, nakukuha niya lang ang mga reklamo sa email summaries. Pero ngayong personal na itong inihahayag, alam niyang malala ito. Nagpatuloy si Lucas. Brandon Arevalo, I've seen enough. I want a full personnel review. All complaints forwarded to me. Lahat ng CCTV files sa HR office kunin. At gusto kong may standby security tayo bukas. Hindi natin pwedeng hayaan na malaman niyang gaano kalaki ang problema bago pa tayo makakilos. Tahimik lang si Miss Valderrama habang sinusulat niya ang lahat. Hindi siya nagtanong kung bakit. Hindi niya tinanong kung paano nalaman ni Lucas dahil matagal na niyang kabisado ang ugali niyang ito. Ang mga ganitong undercover checks ang dahilan kung bakit kilala si Lucas hindi lang bilang CEO, kundi bilang pinuno na may puso para sa pinakaordinaryong empleyado. Sir, sabi niya pagkalipas ng ilang minuto, handa po kami. Ipapadala ko lahat ng kailangan ninyo. Pero gusto ko pong itanong, gaano kalala? Saglit na natahimik si Lucas at sa inig na halos pabulong, ngunit puno ng bigat, sinabi niya, he's abusing his employees, psychologically and emotionally, and he's destroying them one by one. Hindi na sumagot si Miss Valderrama. Tumango lang siya. At doon na nagsimula ang lihim na paghahanda ng main office. Kinabukasan, maaga ulit bumalik si Lucas sa gusali ng subsidiary. Ngunit ngayon, ibang hangarin ang dala niya. Hindi na lang ito tungkol sa paghahanap ng ebidensya. Ito ay tungkol sa paghahanda para sa katapusan ng isang mapang-abusong leader. Pagdating niya sa lobby, may kakaiba siyang napansin. Mas tahimik ang mga empleyado. Mas mabilis ang hakbang ng iba. At nang dumaan siya sa hallway, narinig niya ang dalawang staff na nag-uusap ng pabulong. Grabe, si Sir Brandon daw kagabi. May pinagalitan na naman. Halos makita ng buong floor. Oo nga, pero sabi nila baka may bisita raw na bigatin ngayong linggo. Kaya daw nag-a-adjust siya. Bahagyang napangiti si Lucas. Kahit hindi pa nila alam, nagsisimula ng gumalaw ang mga bagay na hindi nila nakikita. Naglakad siya papuntang pantry para kunin ang tubig, pero bago pa man siya makarating, sinalubong siya ni Mia. Halatang hindi ito nakatulog. May guhit ng pagod sa mukha niya. Kuya, sabi niyang may pag-alala. May mas malala pang nangyari kaninang umaga. Napaangat ang kilay ni Lucas. Ano ang nangyari? Hinuli ni Sir Brandon si Ella. Pinapipirma siya sa termination paper dahil daw sa disrespect. Nanlamig ang dibdib ni Lucas. Disrespect dahil saan? Dahil hindi siya nakapagsagot agad ng tanungin kanina. Nalula lang ang bata pero ang tingin ni Sir pagmamataas. Doon na puno ang tahimik na puot sa loob ni Lucas. Hindi na ito simpleng panggigipit. Hindi na ito simpleng pagkasungit. Ito ay pang-aabuso sa kapangyarihan. Mia, sabi niya ng mariin pero kalmado, magiging maayos ang lahat. Promise. Natatakot ako kuya, sagot ni Mia na halos pabulong. Natatahimik na kami lahat kasi wala talaga kaming magawa. Tumungin si Lucas sa kanya ng diretsyo, may bigat ang boses pero banayad. Hindi mo kailangang matakot. Huwag mong hayaan na isipin mong wala kang laban. Pero kuya,
Sino bang tutulong sa amin? Tahimik lang si Lucas sa loob ng 3 segundo bago siyang umiti ng magaan. May darating. Hindi niya sinabi kung sino. Hindi niya sinabi kung gaano kalaking puwersa ang paparating. Pero sa loob niya, alam niyang ang darating ay siya mismo. At sa sandaling iyon, habang tinitingnan niya si Mia na unti-unting lumuluwag ang hininga, napagtanto niyang hindi na siya nag-iisa. Sa dahan-dahang pagbuka ng pinto sa HR office, narinig nilang muli ang boses ni Brandon na puno ng galit. At doon, alam ni Lucas, malapit na silang makarating sa panibagong yugto. Ang yugto kung saan hindi nakatahimikan ang magiging sandata ng mga empleyado, kundi ang katotohanang siya mismo ang magdadala. Kinabukasan ay muling bumalik si Lucas bilang pulubi. Ngunit ngayong araw ay iba na ang tahimik na enerhiya niya. Hindi na siya basta nagmamasid. Ngayon ay sinusukat na niya ang bawat galaw ng mga tao, bawat tingin, bawat bulong sa hallway. Sa loob ng 3 araw na pananatili niya roon, ramdam niyang padagdag ng padagdag ang bigat sa dibdib ng mga empleyado. At ngayong araw, mas malinaw kaysa dati ang takot sa paligid. Parang may inaasahang masamang mangyayari. Pagpasok niya sa lobby, agad niyang napansin si Ella, nakaupo sa isang gilid at umiiyak. Yakap-yakap ang bag niya. Mabilis niyang naramdaman ang kirot sa puso. Lumapit siya ng dahan-dahan at kahit hindi pa siya nagsasalita, naramdaman na ni Ella ang anino niya kaya napatingin ito. Halos mamumugto ang mga mata at nahihiya pang nagsalita. "Kuya, terminated na ako." Bulong niya. Halos walang lakas. Wala man lang akong nagawa. Umupo si Lucas sa tabi niya. Anong nangyari? Umagulgol si Ella ng mahina bago sumagot. Pinapili ako. Pumirma sa papel na nagsasabi na disrespect ang nagawa ko o ma-blacklist ako sa buong kumpanya. Hindi daw ako tatanggapin kahit saan. At kung hindi daw ako pipirma, sisirain daw niya ang file ko. Napahawak si Ella sa bibig niya. Hindi mapigil ang paghikbi. Hindi ko alam ang gagawin ko, kuya. Takot na takot ako. Tahimik lang si Lucas sandali. Hindi niya alam ang personal na buhay ni Ella, pero nakikita niya ang bigat ng responsibilidad sa mga mata nito. Isang batang nagtatrabaho upang magtawid, at ngayon ay pinagsakluban ng isang trabahong ginamit para takutin siya. Dinapuan niya ng kamay ang likod nito, magaan at hindi nakakaabala. "Mangyayaring mas mabuti, Ella," sabi niya, malamig at walang yabang. "Hindi mo deserve ang ganito." Mangyak-ngyak pa rin na sumagot si Ella. "Kung alam mo lang kuya, pangalawang trabaho ko na to. Tinigil ko yung una kasi naging toxic din. Hindi ko alam kung malas lang ako o wala talaga akong kwentang tao." Napailing si Lucas. Hindi ikaw ang problema. At sa puntong iyon, dumating si Mia. Halatang nagmamadali, may hawak na folder. Nang makita niya si Ella na umiiyak at si Lucas na nakaupo sa tabi nito, agad niyang naintindihan ang nangyari. "Ella," sabi niya, mabilis na lumapit. "Nakita ko yung email. Pinirmahan mo na daw ang termination? Sinabi mo bang may sakit ka kahapon?" Tumango si Ella, nanginginig. "Sinabi ko ate," pero hindi niya pinakinggan. Napapikit si Mia, halatang pigil ang luha. "Hindi ka dapat tinatrato ng ganyan." Bigla silang naputol nang may malakas na boses mula sa hallway. "Hoy!" sigaw ni Brandon, papalapit. "Ano na naman yang drama sa lobby? Wala ba kayong mga trabaho?" Parang lumamig ang paligid. Tumayo si Ella, nanginginig. Si Mia, halatang hindi makagalaw. Si Lucas ay nanatiling nakaupo. Pero hindi kumurap habang nakatingin kay Brandon na pababa ang tingin sa lahat, na para bang pagmamay-ari niya ang buong gusali. "Sir, maingat na," sabi ni Mia. "Kinausap ko lang si Ella kasi. Hindi kita tinatanong," putol agad ni Brandon. "And you," sabay turo kay Ella, "lumabas ka na ng building. Terminated ka na, di ba? O gusto mo bang ipatawag ko ang security?" Halos bumigay ang tuhod ni Ella. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pintuan habang humihikbi. Sinundan siya ng tingin ni Mia, pero hindi makalapit dahil naroon si Brandon, nakaharang.
At bago pa makarating si Ella sa labas, tinawag siya ni Brandon muli. At pakinggan mo to, sigaw ni Brandon. Good luck na lang sa paghahanap ng trabaho. Sa record mong yan, kahit janitor hindi ka tatanggapin. Halos lumipad palabas ang hininga ni Lucas sa nariring niya. Hindi na ito panggigipit. Ito ay pagwasak ng buhay ng isang batang walang kalaban-laban. Pagkatapos niyang sigawan si Ella, bumaling si Brandon kay Lucas. Ikaw, sabi niya, bakit nandito ka na naman? Sinabi ko na sa'yo kahapon na lumayas ka na. Gusto mo ba talagang itapon kita palabas? Hindi gumalaw si Lucas. Nakatingin lang siya kay Brandon, walang takot, walang panginginig. Pero sa loob niya, may mabigat ng kagustuhang kumilos. Ngunit hindi pa ngayon. Hindi ito ang tamang oras para itigil ang pagpapanggap. Kailangan pa niyang makita ang kabuuan. Ngunit hindi iyon ang huling yugto ng araw. Ilang minuto pa ang lumipas, nagtipon ang mga empleyado sa hallway. Tahimik pero puno ng bulong. May iba pang nakakita kung paano pinalabas si Ella. May iba pang umaming may sarili silang kwento ng pang-aabuso. At si Mia, nakatayo sa tabi ni Lucas, hindi nagsasalita, ngunit halatang may pinipigil na emosyon na namumuo sa dibdib. Kuya, bulong niya. Tama na, umalis ka na. Ayaw pati ikaw masaktan. Tumingin si Lucas sa kanya. Malamig ang boses ngunit banayad. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang lahat. Bakit mo ba to ginagawa? Halos pabulong at puno ng pagkalito ang tanong ni Mia. Hindi pa rin siya sinagot ni Lucas. Sa halip, sinabi niya, kadalasan kapag may mali, walang lumalaban. Pero hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Nang sandaling iyon, naglakad si Brandon palabas ng HR office, dala ang folder ng termination papers. At sa bawat hakbang niya, parang tumitibay ang pader ng takot sa paligid niya. Ngunit ngayong araw, may isang taong hindi umiilag, hindi humahakbang pabalik, at hindi kumukurap. Ang pulubing inaapi niya ay tahimik na nagmamatyag, nagmamasid at nag-iipon ng lakas. Ang totoo, malapit na ang katotohanan. Malapit na ang araw na hindi niya inaasahan. At habang tumitingin si Brandon kay Lucas na parang wala siyang halaga, hindi niya alam na ang taong hawak niya sa leeg ay siyang tunay na may hawak sa kinabukasan niya. Sa hallway na iyon, habang nag-uumpisa ng mag-alisan ang mga empleyado, habang si Ella ay lumalabas ng luhaan, at habang si Mia ay nanginginig sa galit at takot, malinaw na malinaw kay Lucas ang isang bagay. Tapos na ang pagmamasid. At bukas, haharapin na ni Brandon ang unos na hindi niya kakayanin. Maagang dumating si Lucas kinabukasan. Mas maaga kaysa kahit sinong empleyado. Hindi na siya nagdala ng kahit anong props bukod sa maruming damit na matagal na niyang ginagamit sa undercover missions. Tahimik siyang tumayo sa labas ng gusali, pinagmamasdan ang pagdating ng mga staff. Ang iba gaya ng dati, umiwas ng tingin. Ang iba, napapailing. May ilan pa ring nagtatawanan kapag nasipat siya, pero ngayong araw, hindi iyon ang mahalaga. Dahil ngayong araw, magsisimula ang tunay na pag-ikot ng gulong. Nasa paligid na ang security team na ipinadala ni Miss Valderrama. Hindi naka-uniform pero alerto. At sa loob, tahimik nang nakasetup ang buong boardroom para sa isang meeting na wala pang nakakaalam, kundi sila lamang. Pagpasok niya sa lobby, naroon na si Mia, mukhang hindi nakatulog. Halatang dugo ang pumikit sa mata nito. Pero pinilit pa rin niyang ngumiti nang makita siya. Kuya, nandito ka na naman, mahina niyang wika. Mas malala na ngayon, galit pa rin si Sir Brandon sa nangyari kahapon. Baka ikaw ang mapag-initan niya ulit. Ngumiti si Lucas, banayad at kalmado. Hindi ako natatakot. Pero kuya, pinutol niya ito, hindi sa paraan ng pagmamaliit, kundi parang isang taong may tiyak na kaalaman. Malapit na matapos ang lahat, Mia. Konting tiis na lang. Nagkibit balikat si Mia
Halatang hindi pa rin maintindihan kung bakit ang isang pulubi ay biglang nagkaroon ng boses na parang may alam sa kung anong paparating. Pero bago pa siya makapagtanong, bumukas ang elevator at lumabas si Brandon. Nakadiretso ang likod, nakataas ang baba at pulang-pula ang muka na parang may baon ng galit mula pa sa gabi. Nakapamaywang siya habang lumalakad sa lobby. At nang makita si Lucas, hindi na kinailangan ng salita. Sumabog agad ang pangungutya sa mga mata niya. Ay, heto na naman ang mascot ng kumpanya. Sigaw niya, ginagawa talaga para marinig ng lahat. Hindi ka pa rin sumusuko? Hindi ka ba marunong mahiya? Tahimik lang si Lucas, nakatingin lang sa HR manager. Pero ngayong araw, ibang tingin ang ipinukol niya. Hindi na ang tingin ng isang taong natatakot o nahihiya, kundi isang tinging matatag, may misteryong hindi mabasa. Naalarma si Brandon nang bahagya roon. Lumapit siya kay Lucas at idinikit ang daliri sa noo nito. Kung hindi ka aalis ngayon, ako mismo ang magpapalabas sa'yo. At kung kailangan, ididrag pa kita palabas. Pero bago pa siya makapagsimulang muli, dumating ang dalawang security personnel na hindi naka-uniform. Lumapit sa kanila at marahang sumenyas. Sir Brandon, sabi ng isa, mahinahon ngunit may autoridad. Hinihingi po ng board na umakyat kayo sa main conference room. Ngayon na ngayon daw po. Napakunot ang noo ni Brandon. Board? Bakit? Ano na namang drama yan? Busy ako. May ginagawa pa ako dito. Urgent po sir, sagot ng security sa direksyon ng COO. Napatingin si Brandon sa paligid, halatang nag-aalangan. Nagulat ang mga empleyado. Hindi pangkaraniwan na ipatawag ang HR manager sa biglaan at urgent na meeting. Lalo na kung galing sa COO. Fine, sagot ni Brandon. Umiikot pa ang mata. Pero isasama ko tong pulubi na to. Para matigil na tong kabaliwan niya dito. Bago pa man makagalaw si Brandon para hilahin si Lucas, sumagot ang isa sa security, direktang titig at walang pag-aalinlangan. Sir, hindi po siya kasama, board meeting lang po. Doon unang naputol si Brandon. Hindi siya sanay na may kumukontra sa salita niya, lalo na mula sa security. Teka lang, nakakunot noong sabi niya, bakit parang ang taas ng tingin niyong lahat dito sa pulubi? Sino ba to? O baka naman may alam ka? Ha, hindi kumibo si Lucas. Hindi siya nag-react, pero ang kawalan niya ng kalinlangan ay lalong nagdulot kay Brandon ng pangamba na hindi niya maipaliwanag. Maya-maya, pumasok si Mia, marahang hinawakan ang braso ni Lucas. Kuya, mag-ingat ka, bulong niya. Hindi ko alam kung ano to, pero parang may kakaiba. Ngumiti si Lucas. Magiging maayos ang lahat. Sa isip niya, tapos na ang panganib para sa mga empleyado. At papunta na ang tanganib kay Brandon. Pag-akyat ni Brandon sa conference floor, nagulat siya nang makita na kumpleto ang board. Lahat, mula sa financial heads hanggang legal team. At sa gitna ng mahabang mesa, nakatalikod, nakaupo ang isang lalaking naka-white shirt, maayos ang postura at nakaharap sa city skyline. Sir Brandon, sabi ni Miss Valderrama, seryoso ang boses. Umupo ka. Pwede bang malaman kung ano tong umupo ka? Ulit niya, mas matigas. Umupo si Brandon, hindi komportable. Bumibilis ang tibok ng puso niya at nang unti-unting humarap sa mesa ang lalaking nasa gitna. Doon kumunot ang noo niya. May pamilyar sa anyo, sa mga mata, sa tindig, pero hindi niya maipasok kung saan. Good morning, Brandon, sabi ng lalaki. Malumanay ngunit may lalim na parang alam ang lahat. Ako pa pala, dagdag nito, si Lucas Madrigal. Parang tumigil ang hangin. Nabingi si Brandon. At nang marinig niyang muli ang pangalan, doon nagsimulang manganganig ang mga daliri niya. Si CEO, kayo po si, tinimik lang si Lucas. Hindi ngumiti, hindi rin nagpakita ng galit. Isang mahinahong presensya lang na nagparamdam ng kapangyarihang hindi kailangan isigaw. At nang tuluyang pumasok sa utak ni Brandon ang realidad, nanlaki ang mga mata niya. Siya yung pulubi.
Siya yung pinaglaruan niya. Siya yung pinahiya niya. Siya yung binuhusan niya ng kape. Siya yung pinagtawanan niya sa harap ng mga tao. Hindi makapaniwala si Brandon. Pinagmamasdan niya si Lucas at sa bawat segundo, parang binabalikan niya ang lahat ng ginawa niya sa taong akala niya ay walang halaga. At ngayon, kaharap niya ang tunay na may-ari, ang lalaking may kapangyarihang kaya siyang tanggalin sa isang iglap. Sir Lucas, hindi ko po alam. Hindi pa siya tapos magsalita nang putulin siya ni Lucas. Mahinahon ngunit matalim. Brandon, tapos na ang panahon ng pagpapanggap mo. At doon natapos ang katahimikan ng HR manager dahil alam niya ang susunod na mangyayari ay hindi na niyang kayang kontrolin. At ang pulubing inapi niya ay siya palang tunay na may hawak ng kapalaran niya. Pagharap ni Lucas kay Brandon sa loob ng conference room, tumalikod ang mundo ng HR manager. Para siyang nalunod sa biglaang katotohanang ang pulubing tinulak-tulak niya, pinagsisigawan niya at halos pagawan niya ng kahihiyang lampas tao ay ang mismong taong may kapangyarihang sumira sa lahat ng ipinagmamalaki niya. Tahimik ang buong boardroom, ngunit ramdam ang bigat ng presensya ng bawat miyembro. Sa gitna ng mahabang mesa, si Lucas ay nakaupo, nakataas ang mga kamay sa ibabaw ng table, walang emosyon sa muka. Hindi niya kailangang sumigaw. Sapat ang katahimikan niya para pang hinaanin ang tuhod ng sinumang nakaharap. Sir Lucas, nauutal na sabi ni Brandon, pinipigilan ang nanginginig na boses. Pasensya na po, hindi ko po alam na kayo pala. Tumingin si Lucas sa kanya ng diretsyo, walang galit pero may lalim na parang sumasalamin hanggang kaluluwa. Bakit, Brandon? Kung hindi ba ako CEO, hindi ba ako dapat igalang? Lahat ba ng taong hindi mo gusto ang itsura, pwede mong apihin? Hindi nakasagot si Brandon. Nakayuko siya, pinipigilan ng panginginig ng mga kamay niya. Sir, hindi ko po sinasadya. Hindi mo sinasadya? Ulit ni Lucas, banayad, ngunit mabigat. 3 araw akong nasa kumpanya mo, 3 araw kong napanood kung paano mo tratuhin ang mga tao. Hindi aksidente ang ginawa mo. Hindi kahapon lang nagsimula ang ugali mo. At hindi ito unang beses na may nasaktan dahil sa'yo. Nagkatinginan ang mga board members. Ang ilan ay nagbukas ng folders. Halatang pinaghanda ni Miss Valderrama ng ebidensya. Isa-isang milapag ang mga dokumento sa harap ni Lucas. Complaint files, resignation letters, incident reports na binura at tinakpan, mga CCTV stills, at mga testimonya ng empleyadong hindi na nakabalik dahil sa panggigipit. Pinulot ni Lucas ang isang papel at binasa ng marahan. May sinabi si Ella sa akin kahapon na nagbanta ka raw sa kanya. Sabihin mo sa akin, ano ang dahilan para takutin ang isang batang nagtatrabaho lang ng tahimik? Sir. Nanginginig ang labi ni Brandon. Hindi ko naman po siya tinatakot. Disiplina lang po yon. Umiling si Lucas. Disiplina? Ang disiplina ay para turuan, hindi para durugin. Ang disiplina ay para iangat ang tao, hindi para tapakan. Napasinghap ang isang board member. Pati ang legal head ay natigil sa pagsusulat. Nagpatuloy si Lucas. Kalmado pa rin ang boses. Nakita ko kung paano mo pagsigawan ng mga empleyado. Narinig ko kung paano mo sila maliitin. Sinabi mong wala silang pag-asa. Sinabi mong panghabang buhay silang mababa. At higit sa lahat, nakita ko kung paano mo abusuhin ang posisyon mo para patahimikin sila. Hindi talaga makapagsalita si Brandon. Para siyang pinupunit ang loob habang nakaupo sa harap ng mga taong dati niyang kinatatakutan na ngayon ay nanonood sa pagkawasak niya. Kaya ngayong araw, patuloy ni Lucas, hihingi ako ng katotohanan mula sa iyo. Hindi para sa akin, kundi para sa mga taong nasaktan mo. Huminga siya ng malalim bago nagtanong, bakit mo pinalaya si Ella? Nag-angat ng tingin si Brandon. Nanginginig pa rin. Sir, sumagot po siya ng may tono. May tono? Ulit ni Lucas. At iyon ang dahilan para mawalan siya ng trabaho.
Yumuko si Lucas at nagpatuloy. O dahil takot ka na kapag hindi ka sinunod, bumabagsak ang imahe mo? Dahil gustong-gusto mong maramdaman na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lugar? Parang naubusan ng hininga si Brandon. Sir, hindi po. Hindi, sagot ni Lucas. Kinuha niya ang isa pang papel. Anong tawag mo dito? Inangat niya ang termination letter ni Ella. Deliberate intimidation, coercion, abuse of authority. Nakayuko na si Brandon. Halos hindi makahinga. Brandon, patuloy ni Lucas. May ilan akong napanood sa CCTV. Noong tinulak mo si Lito, noong hinarang mo ang leave request ni Ana, kahit may medical certificate siya. Noong sinigawan mo si Mia sa harap ng mga empleyado. Noong minura mo ang messenger dahil nadulas siya sa hagdan. At noong ipinagsigawan mo ang tingin mong karapat-dapat lang kainin ng tulad ko. Nanlamig ang buong silid. Ang board members ay parang huminto sa paghinga. Ang legal ay hawak-hawak ang ballpen, ngunit hindi na makasulat. At si Brandon nanangatog na, parang mawawala ng malay. Hindi ka lang masama na HR manager, Brandon, sabi ni Lucas. Mabigat ang boses pero kontrolado. Ikaw ang pinakamalaking dahilan kung bakit durog ang moral ng buong kumpanya mo. At ang pinakamasaklap, tinuruan mong matakot ang mga tao. Tinuruan mong manahimik sila kahit mali ka. Tumulo ang luha ni Brandon. Sir, Lucas, patawad po. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po akalaing. Hindi pa tapos magsalita si Brandon nang unti-unti siyang pinutol ni Lucas. Diretso at malamig pero hindi sumisigaw. Brandon, tigilan mo ang pagsisinungaling. 3 araw akong nasa ilalim ng paa mo. Hindi ko naramdaman ang kahit katiting na pagsisisi sa ginawa mo. Hindi mo inisip ang nararamdaman ng mga tao. Hindi mo tinanong kung may nasasaktan ka. May ilang board members na tumamo, halatang sumasang-ayon. Kaya ngayong araw, dagdag ni Lucas, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Tumingin siya sa likod ni Brandon, sa pinto. Humingi ka ng tawad sa kanila at biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mia, kasunod niya si Ella, namumugtong mga mata, ngunit pinilit tumindig. At isa-isa, sumilip ang ilan pang empleyado na sadyang tinawag ng COO para marinig ang katotohanan. Hindi bilang eksena, kundi bilang hustisya. Pagharap ni Brandon sa kanila, hindi na niya napigilan ang paghagulgol. Patawad, sabi niya, halos hindi marinig. Patawad, hindi ko po alam na. Patawad. Ngunit ang mga empleyado ay hindi nakatingin sa kanya para pakinggan ang pag-iyak niya. Nakatingin sila kay Lucas. At doon nila napagtanto kung sino ang pulubi. At bakit siya dumating, at bakit siya lumuhod kasama nila sa paghahanap ng katarungan. Sa gitna ng tahimik na silid, sa presensya ng lahat ng nakakita ng pang-aabuso, nagsimula ang pagpapahayag ng katotohanan. At si Lucas, na dati pinagtawanan, binuhusan ng kape at halos itapon palabas, ngayon ay nakaupo bilang taong handang ituwid ang mali para sa mga taong hindi makalaban. At doon nagsimula ang tunay na pagsasaayos ng kumpanya. Nang natapos ang pagharap ni Brandon sa harap ng board, ng legal team at ng mga empleyadong matagal niyang inabuso, tila nawalan ng lakas ang HR manager. Para siyang tao-taong pinagkaitan ng tali, hindi na makagalaw, hindi na makaimik, hindi na makatingin sa kahit sino man. Samantala, nanatiling tahimik si Lucas, nakaupo sa gitna, hindi kailanman nagsabing siya ang biktima. Hindi nagpakitang nagmamalaki, ngunit malinaw na siya ang nagdala ng bigat ng katotohanan sa silid. Sa kalmadong kilos niya, kitang-kita ang respeto ng buong board at higit pa roon, ang pag-asa sa mga mata ng mga empleyado. Matapos ang ilang sandali, huminga ng malalim si Lucas at tumingin kay Miss Valderrama. Prepare the resolution, sabi niya. Immediate termination, with legal actions pending. Tahimik na tumango ang COO. Agad na ipinasa ang utos sa legal team. Si Brandon,
narinig man ang desisyon, ay hindi na nakasagot. Nakayuko lamang, nanginginig. Habang ang mga kamay ay pilit na pinipisil ang laylayan ng slacks niya. Hinayaan ni Lucas na manatiling bukas ang pinto habang nangyayari ang lahat. Gusto niya kasing makita ng mga empleyado na hindi sila nagkamali ng humarap. Gusto niyang maramdaman nila na sa wakas may araw na para sa kanila. At nang masigurong narinig ng lahat ang desisyon, tumayo siya ng marahan. "Salamat sa oras ninyo," sabi niya sa board members bago tumingin sa mga empleyado. "At salamat sa tapang ninyo." Si Mia ang unang lumapit. Hawak ang mga papeles na kanina pa nanginginig sa kamay niya. "Sir," bulong niya, halos hindi masabi ang salitang ito dahil hanggang ngayon, nasa isip pa rin niyang ang kaharap niya ay ang pulubing tinulungan lang niya na hindi niya alam kung bakit. "Sir Lucas, kayo po ba talaga yung..." Umiti si Lucas, isang ngiti na hindi mapagmalaki, hindi nakakataas, kundi malumanay na parang kaibigan lang. "Oo Mia, ako nga," napatulo ang luha ni Mia bago pa niya mapigilan. "Pero sir, bakit niyo po ginawa yon? Pwede niyo namang tawagin lang ang HR head. Pwede niyo namang ipatawag si Brandon. Pero bakit kailangan yung maranasan yung ginawa nila sa inyo?" Tumingin si Lucas sa kanya, diretso, puno ng sinseridad. "Kasi hindi ko maiintindihan ang problema kung hindi ko mararamdaman. Hindi ko makikita ang takot ninyo kung hindi ko ito mararanasan. At higit sa lahat, hindi ko matatama ang ugat ng mali kung ang nakikita ko lang ay ang report at hindi ang tao." Napasinghot si Ella na nakatayo sa may gilid. "Sir, pasensya na po kung nadamay pa kayo. Hindi ko po alam na CEO pala kayo." Lumapit si Lucas at marahang tinapik ang balikat nito. "Ella, walang kailangang humingi ng pasensya. Ang mali ay hindi galing sa inyo." Tumingin si Ella sa kanya, tapos kay Mia, tapos sa mga kasamahan nilang, nagsisimula ng maglabasan sa hallway. Halos lahat, hindi pa rin makapaniwalang ang pulubing kinatatakutan nilang baka palabasin ng security ay ang mismong may-ari ng kumpanya. Habang bumababa sila ng floor, pababa sa lobby kung saan naghihintay ang ilan pang staff, nagsimulang magbigay ng instruction si Lucas. "Simula bukas, magkakaroon tayo ng anonymous feedback system. I want monthly check-ins with all departments, especially HR, and I want a full reevaluation of all team leads." Sumusulat si Mia sa maliit na notebook niya kahit nanginginig pa rin ang kamay. Sir, ako po ba ang mag-aasikaso?" "Yes, Mia," sagot ni Lucas. "Effective today, you're acting HR officer while we arrange for a new department head." Halos mabitawan ni Mia ang ballpen niya. Sir, ako? Pero hindi ko po alam kung kaya ko." "Kaya mo," sagot ni Lucas. "Nakita ko kung paano mo ipinagtanggol ang mga tao mo. At ang isang tunay na HR officer, dapat puso ang unang sandata." Napaluha si Mia. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa pagkakatanggap sa kanya bilang isang taong may kakayahang maglingkod ng tama. Pagdating nila sa lobby, huminto si Lucas. Lumingon siya sa paligid, sa mga empleyadong ilang araw niyang pinanood na tahimik lang sa gilid. Natatakot sumagot. Nakayuo kapag dumadaan si Brandon. Pero ngayong araw, iba ang mga mata nila. May kagaanan, may pasasalamat, may panibagong lakas. Luwapit ang isa sa kanila, ang messenger na si Lito na dati pang nahulog sa hagdan dahil sa utos ni Brandon. "Sir," sabi niya, hindi makaangat ang tingin. "Salamat po. Wala pong nagawa ang pamilya o noon. Akala ko ganito na lang po habaang buhay." "Hindi," sagot ni Lucas. "Hindi kayo ipinanganak para abusuhin. At hindi nyo kailangang manahimik habang may mali." Nilingon niya ang buong labi. "Simula ngayon, may boses na kayo at may makikinig." Tahimik na pumalakpak ang ilan hanggang sa dumami ng dumami. Hindi ito iyakan o sigawan ng rebelyon, kundi marahang pagsisimula ng pagbangon. Si Ella, na kaninang umaga ay pinalayas at pinahiya,
na yon ay nakakangiti ng bahagya. Si Mia, na ilang araw nang nabubulabog ng konsensya, ngayon ay nakatayo ng mas matatag. At si Lito, na matagal nang nagsisikap magtrabaho ng tahimik, ngayon ay nakangiti ng walang tapot. Habang nag-angat ng tingin si Lucas sa kanila, tumingin siya sa paligid, sa kumpanya, sa mga dingding, sa mga mukha ng taong naging biktima ng isang apusadong liber. At sa loob niya, alam niyang natapos na ang unang yugto. Ngunit ang pag-aayos, ang tunay na pagbabago, ngayon pa lang nagsisimula. At gagawin niya itong buong puso, hindi bilang CEO, kundi bilang taong may pakialam sa mga taong umasa sa kanya nang hindi nila alam kung sino siya. Ngayon, oras na para itayo ang kumpanyang hindi takot ang pundasyon, kundi respeto, katarungan at dignidad. Pagkatapos ng araw na puno ng pag-amin, pagharap at pagpapalaya, hindi agad umuwi si Lucas. Nanatili siya sa labi, tahimik na nanonood sa bawat empleyadong dahan-dahang lumalabas ng gusali. Ngayon ay may ngiting matagal nang hindi lumalabas sa kanilang mga muka. Ang dating kinatatakutang hallway na puno ng kaba ay tila naging mas maliwanag, mas maluwag ang hangin at mas may buhay. Sa bawat hakbang ng mga tao, may unti-unting bumabalik na lakas ng loob. Parang napawi ang bigat na ilang taon nilang pasan-pasan. Lumapit si Mia, hawak ang maliit na kahon na may lamang ilang personal na gamit. "Sir," sabi niya, may ngiting halatang hindi pa rin makapaniwala. "Sinabi ko na po kay Ella na bumalik bukas. Inapprove ko na rin ang leave ni Ana. Nilapitan ko rin po si Lito. Sabi niya po, salamat daw at natapos na ang takot." Mumiti si Lucas. "Magaling, Mia. Yan ang simula." Ay miling si Mia, puno ng pagkamangha. "Sir, grabe po talaga. Hindi ko akalaing ganito ang mangyayari. 3 araw lang po kayong nandito, pero binago nyo ang lahat. Hindi ko alam kung paano kayo nagtiis sa ginawa sa inyo, pero salamat po. Salamat sa lahat." "Hindi ako ang dapat pasalamatan," sagot ni Lucas, kalmado ang boses. "Ang lakas na ipinakita ninyo, it didn't come from me. Kayo yon. Kayo ang nagtiwala na may chance pang magbago ang lugar ninyo. Ako lang ang nagbukas ng pinto." Napangiti si Mia at sa unang pagkakataon, ang ngiting iyon ay hindi dahil sa pagpilit, kundi dahil sa ginhawang ngayon lang niya naramdaman. Pagkatapos ay dumating si Ella, bitbit ang maliit na paper bag. "Sir," bulong niya, kinakabahan pa rin. "Thank you po talaga. Hindi ko po alam kung ano na sana ang nangyari kung hindi kayo dumating." Lumapit si Lucas at marahang hinawakan ang balikat niya. "Ella, may talent ka. May puso ka para sa trabaho. Hindi hahayaan ng kahit sino na mawala iyon. Simula bukas, gusto kong pumasok ka na ulit. Wala ka nang dapat ikatakot." Tumango si Ella, pinipigilan ang luha. "Oo po, sir. Pangako po, hindi ko kayo bibiguin." Lumabas si Ella, kasunod ang ilang empleyadong dumaan upang magpasalamat kay Lucas. At sa bawat sulyap, sa bawat marahang tango, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang normal, ngunit mas malinis na buhay sa loob ng kumpanya. Maya-maya, lumapit si Lito, ang messenger. Tahimik siyang tumayo sa harap ni Lucas, hawak ang maliit na envelope. Namumula ang mata niya, pero hindi dahil sa pagod, kundi sa emosyon. "Sir," sabi niya, nanginginig pa rin ang boses. "Pasensya na po kung kanina hindi ako nakapagsalita. Hindi ko po kasi akalaing kayo pala yon. Kayo pala mismo ang tumulong sa amin." "Kaya ako nandito," sagot ni Lucas. "Hindi lang para tingnan ang reports. Nandito ako para makita kayo." "Sir," sabi ni Lito, hawak-hawak ang envelope. "Gusto ko lang pong sabihin, salamat. Hindi ko po akalaing darating ang araw na may makikinig sa hinaing namin. Akala ko pangarap lang yon." Tinapik ni Lucas ang balikat niya. "Simula ngayon, Lito, hindi na kailangan ng pangarap para maramdaman ang hustisya. Kasi nandito na yon."
Sa wakas, nang medyo kumalma na ang labi at unti-unting nauubos ang mga empleyado, tumayo si Lucas at tinawag si Mia. "Tara," sabi niya, "ikot tayo sa gate." Naglakad silang dalawa papunta sa HR office na ilang araw nang puno ng takot, iyakan at pang-aalipusta. Ngayon tahimik na ang silid, walang nakakalat na papel na ipinahagis ni Brandon. Walang sumisigaw, wala nang nanginginig na empleyadong pinipilit pirmahan ang termination. Tahimik, pero para kay Lucas, ito ang tahimik na simula ng bagong yugto. "Mia," sabi ni Lucas habang nakatanaw sa pinto, "dito magsisimula ang pagbabago. Hindi lang sa sistema, hindi lang sa policies, kundi sa pagtrato sa tao." Tumango si Mia, hawak ang notebook niya na puno ng bagong responsibilidad. "I'll do my best, sir." "I know," sagot ni Lucas. "Kaya ikaw ang napili ko." Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik sila sa lobby at naroon si Miss Valderrama, nakasandal, hawak ang ilang dokumentong kailangan pirmahan. "Sir," sabi niya, "ready na po ang lahat. Effective immediately, terminated na si Brandon. Meron na ring naka-assign na interim HR consultant para i-guide si Mia." At nagpaubaya siya sandali, tumingin sa paligid bago nagpatuloy. "Sir, ipinagmamalaki ko kayo. Hindi lahat ng CEO kayang gawin ang ginawa ninyo." Ngumiti si Lucas ng banayad. Hindi tungkol sa pagiging CEO ito. Tungkol ito sa pagiging tao. Pagkatapos ay tiningnan niya ang buong lobby, ang dingding, ang hagdan at bawat sulok ng kusaling ilang araw niyang tinuring na tahanan ng sakit. Pero ngayon, ibang-iba na ang pakiramdam. Parang huminga ang buong espasyo. Parang may tinanggal na kadena. Parang may umalis na madilim na anino. Sa labas ng gusali, naroon ang ilang empleyado na nag-aabang. Hindi para makiusyoso, kundi upang makita siya. Nang lumabas si Lucas, nagulat siyang biglang pumalakpak ang ilan. Hindi malakas, hindi OA, isang marahang palakpak na puno ng paggalang at pag-asa. Lumapit si Ella, may hawak na maliit na box. "Sir," sabi niya habang nahihiya, "brownies lang po, para pasasalamat. Hindi po maganda, pero gusto ko pong ibigay sa inyo." Tinanggap ni Lucas ang box at ngumiti. "Salamat, Ella. Hindi ko makakalimutan to." At ang simpleng eksenang iyon, isang CEO tumanggap ng homemade brownies mula sa empleyadong halos nawasak ang buhay dahil sa pang-aabuso, ay nagmarka ng bagong kultura para sa kumpanya. Habang naglalakad papunta sa sasakyan, lumingon si Lucas sa building. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito ang unang beses na kailangan niyang lumubog para iyahon ang iba. At hindi rin ito ang huli. Ngunit sa pagkakataong ito, mas tumibay ang paniniwala niya na ang tunay na lakas ng isang leader ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon, kundi sa kakayahang makinig, umintindi, at kumilos para sa mga taong lubos na umaasa. Sa wakas, sumakay siya sa sasakyan, dala ang maliit na box ng brownies at ang malinis na onsensyang natupad ang misyon. At sa pagsara ng pinto, naramdaman niyang may bagong simula para sa kumpanya, para sa mga empleyado, at para kay Mia na ngayon ay hahawak sa responsibilidad na may tapang na hindi niya inasahan. At habang papalayong umaandar ang sasakyan, tumingin siya pabalik sa gusali, ngumiti ng magaan at pabulong na sinabi sa sarili, "Tapos na ang takot, simula na ang hustisya."